Si Ken-chan ay kilala sa kanyang pambihirang kakayahan sa pag-arte, partikular na sa pagganap sa mga karakter na may mabibigat at kakaibang hamon tulad ng pagiging isang trans woman at isang ama na may kapansanan sa pag-iisip. Naalala mo, Aubrey, ito yun na kinain natin nung una na date natin eh. Diba, Aubrey? Gayunpaman, sa kasalukuyang panahon, ang kanyang pangalan ay hindi na lamang naririnig dahil sa kanyang mga sining kundi dahil na rin sa isang malaking kontrobersiyang kinasangkutan niya na may kinalaman sa batas. Nagsalita na ang aktor na si Ken-chan tungkol sa kinahaharap niyang syndicated estafa case. Si Ken-chan ay sinilang noong 17 ng Enero 1993 sa Shanghai, China at siya ay may lahing Pilipino at Inchi. Bagamat isinilang sa ibang bansa, lumaki at nag-aral siya sa Pilipinas upang dito itaguyod ang kanyang pangarap at pamumuhay. Noong kanyang kabataan, ipinamalas niya ang kanyang interes sa sining ng pagtatanghal habang nag-aaral ng sekundarya sa Kolehiyo San Agustin na matatagpuan sa lungsod ng Binyan sa Laguna. Dito ay unti-unti niyang natuklasan ang kanyang hilig sa sining, partikular sa teatro na naging pundasyon ng kanyang husay sa pag-arte. Pagkatapos ng kanyang sekundaryong edukasyon, nagpatuloy siya sa antas ng kolehiyo sa De La Salle College of St. Benilde sa Maynila kung saan kumuha siya ng kursong may kinalaman sa turismo at pamamahala ng hotel at restaurant. Habang hinuhubog ang kanyang kaalaman sa akademya, hindi nawala ang kanyang pagnanais na makapasok sa mundo ng telebisyon at sining. Bago ang kanyang opisyal na pagpasok sa industriya ng showbiz, nagsimula muna siyang lumabas sa mga iba't ibang patalastas sa telebisyon at naging modelo rin sa mga magazines para sa mga kabataan. Ang pinto ng pagkakataon sa industriya ng telebisyon ay formal na nagbukas para sa kanya noong unang bahagi ng taong 2011. Siya ay nadiskubre ng kanyang dating tagapamahala na si Rams David. Sa pamamagitan ng paggabay ng kanyang pamamahala, nabigyan siya ng pagkakataon na maging bahagi ng tanyag na palabas sa madaling araw na pinamagatang Walang Tulugan with the Master Showman na pinangunahan ng yumaong haligi ng industriya na si Herman Moreno. Ang programang ito ay kilala bilang isang lunduyan ng mga bagong talento sa bansa. Ang karanasang nakuha niya sa ilalim ng pamamahala ni Herman Moreno ay nagbigay sa kanya ng sapat na disiplina upang mapansin ng mga ehekutibo ng GMA Network. Noong mga unang taon ng kanyang karera mula 2011 hanggang 2014, madalas siyang mabigyan ng mga minor na papel at mga karakter na kontrabida o villain sa mga teleserye. Ang mga papel na ito ay kinabibilangan ng mga pagganap sa mga seryeng pangkabataan tulad ng Twin Academy Class of 2012 noong taong 2011 at iba pang mga proyektong pantelebisyon ng network. Ang tuloy na pagbabago sa direksyon ng kanyang karera at ang dahilan ng kanyang malawakang pagsikat ay naganap noong taong 2015. Ito ay matapos siyang mapili sa pamamagitan ng isang masusing audition para sa pangunahing papel sa hapon sa seryeng pinamagatang Destiny Rose. Sa seryeng ito, ginampanan niya ang karakter ni Joey Vergara Jr., isang lalaki na nagtransisyon upang maging isang ganap na babae na nagngangalang Destiny Rose Flores Antonioni. Ang papel na ito ay tinuring na lubhang masensitibo at mahirap dahil nangangailangan ito ng malalim na pag-unawa sa psikolohiya at pisikal na anyo ng isang trans woman. Ang kanyang pagganap ay umani ng malawakang papuri mula sa mga kritiko at manonood na naging dahilan upang makilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na aktor ng kanyang henerasyon. Dahil sa tagumpay ng seryeng nabanggit, muling nakaranas ng isa pang tugatog sa karera ang aktor noong taong 2017. Siya ay naging bahagi ng primetime romantic comedy series na pinamagatang Meant to Be, kung saan nakatambal niya ang aktres na si Barbie Forteza. Ginampanan niya ang karakter ni Yuan Lee, isang masungit ngunit may pusong leading man na may lahing Chino. Ang proyektong ito ay nagpatunay na hindi lamang siya mahusay sa mga mabibigat na drama, kundi mayroon din siyang kakayahan na magpakilig sa mga manonood at maging isang epektibong katambal sa mga kwentong pag-ibig. Ang rurok na kanyang pagkilala bilang isang natatanging aktor ay nagpatuloy noong taong 2018. Ito ay nang ibigay sa kanya ng GMA Network ang pangunahing papel sa afternoon drama series na may special tatay. Sa programang ito, ginampanan niya ang karakter ni Boyet Villaroman, isang kabataang lalaki na may banayad na kapansanan sa pag-iisip at mild intellectual disability na hinarap ang hamon ng pagiging isang ama. Ang pagganap na ito ay naging viral sa iba't ibang social media platforms dahil sa pagiging makatotohanan at marangal ng kanyang interpretasyon sa mga taong may ganitong kondisyon. Ang karakter ni Boyet ay tumatak sa kaisipan ng publiko at nagbigay sa kanya ng maraming parangal mula sa iba't ibang samahan ng mga kritiko sa Pilipinas. Ang pinakamalaking kontrobersiya na kinasangkutan niya ay ang pagsasampa ng kasong syndicated estafa laban sa kanya. Ang syndicated estafa ay isang uri ng panluloko na kinasasangkutan ng maramihang individual at walang itinakdang piyansa sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ayon sa mga ulat mula sa mga lehitimong ahensya ng balita, ang kaso ay nag-ugat sa mga reklamo ng mga namumuhunan o investor sa kanyang mga negosyong restaurant.
Ang mga nagrereklamo ay nagpahayag na sila ay nahikayat na magbigay ng malalaking halaga ng salapi sa pangakong magkakaroon ng malaking kita, ngunit ang mga ipinangakong dibidendo at kapital ay hindi na naibalik sa kanila. Dahil sa seryosong kalikasan ng kaso, ang korte sa Pilipinas ay naglabas ng opisyal na warrant of arrest laban sa aktor. Noong buwan ng Setyembre at Nobyembre ng taong 2024, nagtungo ang otoridad at mga elemento ng batas sa kanyang tinitirhang tahanan upang isilbi ang nasabing utos ng hukuman. Gayunpaman, sa dalawang magkahiwalay na pagkakataon na sinubukan siyang arestuhin, bigo ang mga otoridad na matagpuan ng aktor sa kanyang rehistradong tirahan. Ang pangyayaring ito ay nagbunsod ng mga haka-haka sa publiko at sa industriya ng showbiz na ang aktor ay tuloy nang nagtatago upang iwasan ang pagkakakulong. Noong 14 ng Nobyembre 2024, bago tuloy ang mawala sa paningin ng publiko, naglabas ng pahayag ang aktor upang basagin ang kanyang katahimikan hinggil sa issue. Sa kanyang pahayag na inilathala rin sa mga pahayagang tulad ng Bandera at Inquirer, iginit niya na hindi siya tumatakbo sa kanyang mga pananagutan. Sinabi niya na siya ay lumalaban sa legal na paraan at ang usapin ay bunga lamang ng hindi pagkakaunawaan sa negosyo at hindi isang intensyonal na panluloko sa kapwa. Sa kabila ng kanyang pahayag na ito, hindi pa rin siya nagpakita ng personal sa mga otoridad o sa korte na lalong nagpatindi sa mga pagdududa ng publiko. Mula sa pagiging isang simpleng mag-aaral na nangarap sa teatro ng Kolehiyo San Agustin hanggang sa maging isa sa mga pinakatanyag na bituin ng GMA Network na nagbigay buhay sa mga karakter ni na Destiny Rose at Boyet, malaki ang naging kontribusyon niya sa sining ng pag-arte sa telebisyong Pilipino. Ang kanyang husay hindi matatawaran at ang kanyang mga nagawang proyekto ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng lokal na telebisyon. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon kung saan siya iniulat na nagtatago sa Thailand at nakararanas na matinding pagbabago sa katawan at pamumuhay ay nagpapakita ng isang madilim na yugto sa kanyang buhay. Ang paghahanap sa katarungan para sa mga namuhunan na naging biktima umano ng staff ay patuloy na isinasagawa ng mga otoridad sa Pilipinas, habang ang aktor ay hindi pa formal na humaharap sa hukuman upang ipagtanggol ang kanyang sarili o maghain ng kanyang tugon sa mga paratang. Ang kanyang katayuan sa batas ay mananatiling isang takas. Ang publiko at ang kanyang mga natitirang tagahanga ay naghihintay kung kailan at paano magtatapos ang legal na kabanatang ito na tuluyang nagpabago sa kapalaran ng isang dating tinitingalang bituin ng telebisyong Pilipino. Ang mga otoridad sa Pilipinas, kabilang ang mga lokal na korte at pulisya ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga kaukulang sangay upang matiyak na ang mga proseso ng batas ay masusunod. Bagamat matagal ang proseso ng paghahanap sa isang individual na nasa labas ng bansa, ang pagkakaroon ng mga lehitimong ulat at pagkakakita sa kanya sa Thailand at Vietnam ay nagbibigay ng mga bagong anggulo sa investigasyon. Ang bawat kabanata ng kanyang buhay, mula sa Shanghai, Laguna, Maynila hanggang sa Bangkok, ay nagpapakita ng isang makulay ngunit tragikong takbo ng kapalaran ng isang tanyag na personalidad.